Iniimbestiga na rin sa Senado ang pabago-bagong SALN na isinumite ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go nitong 2022. Ang malaking yaman niya kasi noong Hunyo biglang nabawasan ng malaki matapos ang isang araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Palaisipan ngayon sa mga senador kung saan galing ang napakalaking yaman ng suspendidong alkalde ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Go. Base sa huling Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Go noong 2023, aabot lahat sa mahigit 367 million pesos ang mga ari-arian at utang niya noong nakaraang taon. Kasama sa mga nakalista sa SALN ni Go ang siyam na property sa Bulacan at Tarlac, mga dump truck, alahas, share sa ilang kumpanya, pati ang helicopter na una niya sinabi sa hearing na naibenta na sa isang British company. Bukod sa 2023 SALN, hawak na rin ng Senado ang kopya ng mga naunang SALN ni Go. Kaya ang pinagtataka nila, patila malaki ang pagkakaiba ng mga halaga na nasa SALN ng alkalde. Nitong June 30, 2022 nga, nasa 429 million ang nakadeklarang asset ni Go. Pero matapos lang ang isang araw, nagbago ito at bumaba sa 286 million pesos pagpasok ng Hulyo. Una nang sinabi noon ni Mayor Go na galing sa kanyang mga negosyo ang pera niya. Binibigyan din daw siya lagi ng pera ng kanyang amang may mga negosyo dito sa Pilipinas at sa China. Pero hindi pa rin kumbensido rito ang mga senador. Kahapon, nagsagawa ng executive session ng Senado para talakayin ang mga problema sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Dinaluhan ito ng iba't ibang security at intelligence agency ng gobyerno. Kabilang sa mga pinag-usapan ang issue sa pagkatao at kaugnayan din sa POGO ni Mayor Go. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, mas lalong nadiin ang alkalde at mga POGO matapos ang executive session. Kaya mas nakumbinsi raw sila na hindi talaga tunay na Pilipino si Mayor Go. Lumalabas ang katotohanan hindi sa bibig ni Mayor Alice Go at hindi lamang sa aming puspusang investigasyon, pati po sa mga parallel investigation ng mga ahensya ng gobyerno. Hindi imbitado sa executive session ng alkalde, pero nagpadala siya ng liham sa kanyang abogado para kay Senator Ontiveros. Dito niya muling pinabulaanan ng mga alegasyong ipinupukol sa kanya, kabilang ang umano'y pagiging protektor niya ng mga POGO at pagiging espiya ng China. Nabanggit din ni Go na batid niya ang mga kumakalat na balitang si Lin Wenyi ang tunay niyang ina. Pero kasinungalingan daw yan. Si Amelia Leal daw talaga ang totoo niyang nanay. Sa susunod na public hearing na lang daw paharapin ni Ontiveros si Go. Pero bago yan, kailangan munang makapulong niya ang Anti-Money Laundering Council para busisiin ang pagpasok ng malalaking pera ng Zunwan sa bansa. Lalo't dalawa sa mga dating kasosyo sa negosyo ng alkalde sangkot sa money laundering scam sa Singapore. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5.